Isa na naman pong mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency ang siyang ating pagtutuunan ng pansin sa video na ito. At yan, meron pong nalalapit na isang malaking kaganapan na posible po kasing magbago sa kapalaran ni Pi Network. At ito po ay ang tinatawag na Consensus 2025. Yan, meron na po tayong nakalipas na video tungkol dyan sa Consensus 2025 na ito. Kaya yan, ang Pi Network po ay tila tahimik nitong mga nakaraang buwan, pero mukhang lalabas siya sa kanyang shell para ipakita ang kanyang lakas sa isang global stage. At sa pagkakataong ito ay mukhang hindi po basta-bastang event ang kanyang sasalihan. Isa po itong summit na tinatawag ng ilan bilang Super Bowl ng blockchain or at saka World Cup ng Web3. Kaya yan, parang isang sa madaling salita ay isa pong malaking event ito. Pero ang tanong po ng marami ay bakit nga ba napakahalaga ng Consensus 2025 para kay Pi Network? At ano po ang posibleng epekto nito sa kinabukasan ni Picoin at syempre sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast at mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano nga ba ang Consensus 2025 at bakit po ito tinawag na Super Bowl ng blockchain. Yan, ang Consensus 2025 ay isa po itong malaking cryptocurrency at saka blockchain summit na gaganapin po sa Toronto, Canada. Yan po ay sa May 14 hanggang May 16. Ayon po sa mga ulat ay mahigit 20,000 na katao mula sa mahigit 100 bansa ang inaasahang dadalo dito. Kaya nandyan po yung mga malalaking pangalan sa industriya ng Web3, blockchain, crypto at finance na may hawak ng aabot sa $4 trillion na assets. Kumbaga sa basketball, ito na ang NBA Finals ng crypto. At yan, guess what? Nandito si Ginoong Nicolas Kokkalis. Siya po ang founder mismo ng Pi Network, ang isa sa mga speaker ng event na ito. Isipin mo na lang, habang nakikinig ang buong mundo sa mga updates ng Ethereum, Bitcoin at iba pang mga big players, biglang magpapakita itong si Pi Network. Parang tahimik na estudyante na bigla pong naging valedictorian. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na maraming Pi Network supporters ngayon ang sobrang excited. Ngayon is ano po ang kahalagahan ng pagdalo ni Ginoong Kokkalis sa event na ito? Sa totoo lang, isa po sa mga madalas na batikos kay Ginoong Kokkalis ay ang kanyang pagiging low profile. Yan, hindi po siya tulad ng ibang mga founders na madalas makita sa media o events. Kaya sa pagkakataong ito, ang pag-akyat po niya sa entablado ay hindi lang basta announcement, kung saan ay isa po itong symbolic move. Maring ito na ang signal na handa na si Pi Network na humarap sa mas malaking audience. Ayon po sa mga insider, posibleng pag-usapan po ni Ginoong Kokkalis ang tungkol sa decentralized growth at ang adoption strategy ng Pi Network. Ibig sabihin ay kung paano po nila planong gawing mas malawak at mas tunay na gamitin ang Picoin sa totoong buhay. Ngayon is ano po ang dapat na ihanda ng Pi Network bago ang event na ito? Yan, habang excited po ang lahat ay may mga paalala ang mga eksperto. Isa na po dito si Dr. Al Coin, isang kilalang crypto analyst. Ayon sa kanya ay dalawang bagay po ang dapat tapusin ng Picore team bago mag-Consensus 2025. Una, kailangan na pong i-approve ang lahat ng mga KYB applications. Kung familiar ka po sa KYC or Know Your Customer, ang KYB naman ay Know Your Business. Ito po ang proseso para ma-verify ang mga business-related accounts. Mahalaga ito para sa mga developers at saka businesses na gustong gumawa ng dApps o decentralized applications sa loob ng Pi Network. Pangalawa, hinihikayat po niya ang Picore team na i-deploy na agad ang mga dApps sa platform. Kasi kung wala pa ring dApps sa mismong ecosystem ni Pi Network, mahihirapan itong patunayan na handa na siyang makipagsabayan sa mga giants tulad po ni Ethereum o Solana. Yan, at dahil po sa bagal ng pagproseso ng KYB, may ilang project na tulad po ng PiDAO Swap ang napilitang i-launch ang kanilang NFT project sa BNB chain imbis na sa mismong Pi Network.
Kaya sayang, di po pa. Ngayon is ano po ang kalagayan ng Pi Network ngayon dito sa market. Ayan, ngayon si Picoin ay may trading value na nasa mga 0.6477 lamang. Pero ayon po sa ilang analyst, posibleng umabot daw ang presyo nito ng hanggang $30 kung sakaling ma-adapt ito ng mga malalaking bangko or institutions. Pero syempre, hindi rin mawawala ang tinatawag na short-term volatility. Kamakailan lang ay may mga naiulat na suspicious activities kay Banza, isang third party na involved sa Pi ecosystem. Dahil dito ay mas naging maingat po ang mga investors. Kahit habang may malaking potential po si Picoin, dapat pa rin po tayong mag-ingat, lalo na't wala pang full launch o open mainnet sa ngayon. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto ng Consensus 2025 na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kung magiging matagumpay po ang presentation nitong si Ginoong Cucalis sa Consensus 2025, malaking tulong ito para sa global visibility ng Pi Network. Posibleng tumaas po ang tiwala ng mga investors at saka developers. At dahil napakalaki po ng Pi community dito sa Pilipinas, tayo mismo ang makikinabang. Kapag dumami po ang gumagamit ng Pi Network, mas tataas po ang demand at posibleng tumaas ang value ng Picoin natin. Hindi lang yan, kung maayos na maipatutupad ang mga dApps at saka KYB, pwede pong magkaroon ng mas maraming opportunities ang mga Pinoy sa loob ng ecosystem ng Pi Network. Tulad ng pagbebenta ng digital goods, paggamit po ng Pi, Picoin sa online businesses, o pagsali sa mga NFT at saka GameFi projects gamit lang ang ating naminang Picoins. Pero syempre, hindi po ito garantiya. Kailangan pa rin nating bantayan kung tutuparin ng Picore team ang mga dapat po nilang gawin bago ang Consensus 2025. Kasi kahit gaano po kaganda ang event, kung hindi rin nila maipapakita na handa na talaga ang Pi Network, baka masayang lang po ang opportunity. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang Consensus 2025 na ito ay parang graduation day ni Pi Network. Matagal po siyang nag-aral sa likod ng mga eksena at ngayon ay may pagkakataon na po siyang magpakitang gilas sa harap ng buong crypto, dito po sa harap ng buong mundo ng crypto. Pero tulad po ng isang estudyante, hindi sapat ang pagsalang sa stage. Kailangan po niyang patunayan na handa na po siya sa totoong mundo. Kung masusolusyonan po niya ang KYB issues, ma-deploy ang mga dApps at maipakita po ang tunay na halaga ng kanilang ecosystem, baka nga ito na ang simula ng mas malawak na adoption ni Pi Network. Kaya sa mga ka-pioneers po natin dyan at traders dito sa Pilipinas, maging matalino po tayo. Bantayan natin ang mga developments. Huwag po tayong magpadala agad sa hype, pero huwag din nating i-dismiss ang potensyal ng project na ito. Kasi minsan ang mga underrated na crypto tulad ni Picoin ang may pinakamalalim na pangarap. Kaya sa kabuuan ay ayan. At hanggang dito na lamang po pala tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.